Higit 100 individual pinangangambahang namatay sa pagguho ng lupa sa Papua New Guinea at dose-dosenang naval vessels lalahok para sa pagdiriwang ng Fleet Week sa New York sa Amerika. Si Joyce Salamatin sa sentro ng balita. Aabot sa higit 100 ang pinangangambahang namatay matapos ang pagguho ng lupa sa Kaukalam Village sa Papua New Guinea. Pinaniniwala ang aabot sa 100 kabahayan ang nilamon ng lupa. Natabunan rin ang bahagi ng main highway patungo sa komunidad. Hindi pa malinaw ang dahilan ng naging landslide kahit pa madalas ulanin ang lugar. Muling popondohan ng bansang Italy ang United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees. Ayon kay Italian Foreign Minister Antonio Tajani, ang desisyon ay nangyari matapos ang pakikipagpulong kay Palestine Prime Minister Mohammad Mustafa na nakipag-usap rin kay Italian Prime Minister Giorgia Meloni sa kanyang naging pagbisita sa Roma. Aabot sa 5 million euros ang mapupunta sa mga proyekto ng UNRWA habang ang nalalabi ay para sa Food for Gaza Initiative. Tiniyak naman ng Italy na hindi mapupunta sa terorismo ang bawat sentimo na kanilang ibibigay para sa nasabing proyekto. Dose-dosenang naval vessels ng Estados Unidos ang nagtungo sa Hudson River sa New York para sa pagdiriwang ng Fleet Week na isang week-long event kung saan ay tampok ang mga U.S. Maritime Service. Layon ng nasabing pagdiriwang na magkaroon ng pagkakataon na makilala ang mga miyembro ng U.S. Navy, U.S. Marine Corps at U.S. Coast Guard kung saan pwede ring mapasok at malibot ang mga warship. Ilan sa mga sasakyang pandagat na lalahok ay ang USS Bataan, isang US Navy Wasp-class amphibious assault ship, ang USCGC Sturgeon Bay na may kakayahang bumasag ng yelo, 4 na US Naval Academy Yard Patrol Craft at 2 German Navy ships. Aabot sa tinatayang 2,300 Marines at mga miyembro ng Coast Guard ang inaasahang lalahok para ipakita ang mga pinakahuling military technology. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.